Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong sinabi ng isang magaling na mambabatas from 3rd District of Pampanga na walang iba kundi si Representative Dong Gonzales. Tungkol po dyan sa kanilang committee na pinangungunahan ni Representative Joel Chua ng Good Government and Public Accountability, ukol nga po sa paglustay ng dati ninyong DepEd Secretary na ngayon ay nowhere to be found. Naglaho pong parang isang pusit na tuwing merong bagyo, sakuna, dulot ng Mother Nature sa ating bansa, siya po ay totoo pong pusit na tumatakas, naglalaho. At makikita mo na lamang, nagpa-party-party pala, no? Party-party dancing queen, no, sa iba't ibang lugar sa loob ng bansa o sa labas ng bansa. Meron pong sinabi ang butihing representante ng 3rd District ng Pampanga na si Dong Gonzales tungkol sa posibleng makasuhan ang BP ninyo na si Sara Pusit Duterte ng plunder case. Kasi po, hindi niya po maipaliwanag ang 115 million na nilustay nila, in-encash ng mga tauhan niya sa pamamagitan ng tseke, at yung po ay sinasabi nilang ginamit nila sa kanilang MOOE, pero natuklasan po ng auditors ng COA na ito pala ay isang confidential fund. So, maaari po siyang makasuhan ng plunder, at ganun din po pinaiimbestigahan din ng isang mambabatas sa House of Representatives ang pagbibigay niya ng regalong pera sa mga dating tauhan ng DepEd. So yan po ang ating babasahin. Dalawang artikula lang po tayo, isa sa Manila Bulletin at isa sa Politico, no? Atin pong babasahin itong mga to para po inyo namang malaman na ito ay may katotohanan. Okay? At bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, naglalike at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbibideo replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Maraming salamat po sa inyo, and special shout out to all our OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners at sa mga guro, at ganun din po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating mumunting channel. Maraming salamat po sa inyo, and may God bless us all, at patuloy po nating isama sa ating mga panalangin ang ating mga kababayan na ngayon po ay nasalanta ng bagyo, at meron pa pong parating na isa pang bagyo, no? God save the Philippines, God bless the Filipino people, and God bless the President and its family. Eto na po mga kababayan, unahin natin itong balita sa Manila Bulletin, no? Gonzales on possible plunder case recommendation versus BP Duterte. It's our responsibility. Oo nga naman. Kasi sila ang nag-iimbestiga dyan sa pamamagitan ng komite ni Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila. Correct me if I'm wrong, ano? So dito po, no, babasahin natin bakit nila pwedeng makasuhan ng plunder case itong inyong Shiminet Biping Pusit, no? Na nagtatago, nowhere to be found tuwing may sakuna na dinadanas ang ating bansa, tapos todo depensa ang kanyang mga minions na pusit, no? Kahit na ano pang sabihin yung mga minions ng mga pusit, ang leader ninyo ay takbuhin. Yun lang po yan. O, eto po, babasahin natin. The House Committee on Good Government and Public Accountability may consider recommending a plunder case against BP Pusit if she fails to account for 112.5 million in confidential funds
which were encash. Na encash daw. Kinuha. Kumbaga, may dala kang cheque sa bangko, inilabas mo yun. Tumataginting na pera yan. 112.5 million. Paano kaya nabuhat nung taong nag-encash niyan, no? Eto pa, cash advance pa yan. Ibig sabihin, pag nag-cash advance ka, hindi pa nga parang sa sahod. Kinuha mo na yung pera mo, pero wala pa yung sahod. In-advance mo na yung serbisyo, parang ganun po. By one of her close aide. Oy, close aide pala. During her tenure as DepEd Secretary. Tas, said Senior Deputy Speaker, Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales, on Sunday, October 27, as he continued to press for answers. Senior Deputy Speaker ito. Ito po yung pumanit kay Gloria. Remember that kudita di umano ni Gloria para daw ma-ouster si Speaker Martin. Sinong Martin? O ano nangyari? O, mga pusit. Gustong galamay o wala. Sabi nila, tama na ang Duterte. Pinatahimik kami nung Duterte nung time namin dito sa 17th and 18th Congress, pero not enough. Tama na ang Duterteng pusit. Di po ba? He pressed for answers regarding the questionable disbursement uncovered during the committee's hearing October 17. Chaired by Manila 3rd District Representative Joel Chua, the Good Government Panel is often referred to as the House of Representatives, equivalent to the Senate Bounded Blue Ribbon Committee. So, Blue Ribbon Committee sa Senado, Good Government and Public Accountability sa lower house. So, sila ang mag-equivalent. O parang ang gagawin ngayon, mamaya siguro. Diyan, siguro habang napapanood nyo itong video na ito, nag-aantay na lamang kayo. Diba? Ng Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa War on Drugs, EJK, ng inyong magaling na anak ni Satanas na si Rodrigo Duterte. The funds in questions were withdrawn. Na-withdraw daw po through 3 separate checks. Each check worth magkano? Buti sana kung $1,500 lang. No? Equivalent. Halimbawa lang yan Kung $1,000 lang, okay lang. Madaling buhatin yan. Yung $500, o ilan lang na tagsi 50 yan. Diba? O, 1, 2, 3, 5, 10. Diba? 10 piraso, $500. 20 na tagsi 50 dolyares is, ayun, $1,000. Pwede pa sa bulsa yan, hindi makapal. Magkano po yung halaga ng isang checking withdraw ng close aid ni Sara Pusit? Pumunta siya sa bangko. Gusto kong i-encash ito. Magkano? 37.5 million pesos. Ganun po kalaki. 37.5 million pesos. Ilang bundle yan ng tagwa 100k ba? Ilora? Yung isang ganun bundle, tagwa 100k. Ilang attache case yan? Ilang bag yan? Baka naman yung pinakamalaking traveling bag ang ginamit dyan nung close aid ni Duterte. Wow! Ilang bodyguard ang kasama niya na dibaril. Wow! Diba? 37.5. Issued to DepEd Special Disbursing Officer. Sino po yan? Yung close aid di umano ni Sara Duterte? Siya po ay walang iba kundi si Edward Paharda. The name you will never forget. The name should not be forgotten kasi hindi po yan umaten sa hearing nitong committee na to na Good Government and Public Accountability. Nakakahiya. Edward Paharda. Parang si Pahardo lang yun.
Yung kalaban ni Idol, FPJ. The cash advances were made during the first 3 quarters of 2023. So meaning, January, February, March, o first 3 quarters Tama ba? O every quarter pala? Siguro, January, nag-withdraw. January, February, March, April, nag-withdraw. May, June. January, February, March, April, May, June. July, nag-withdraw. Ay, nako, tama-tama nga naman pala kasi August, September, budget deliberation. Aray ko po. Sige. Sabi ni Dong Gonzales, quote, pera ito ng taong bayan at kailangan nating tiyakin na ito ay nagamit ng tama. Kung ang Vice Presidente bilang pinuno ng DepEd noong panahong iyon ay hindi makapagbigay ng malinaw at sapat na paliwanag kung paano niya ginamit ang perang ito, tungkulin namin na ituloy ang kinakailangang mga legal na hakbang, kabilang ang kasong plunder. Upang maprotektahan ang interes ng publiko. Boom! Buti nga. Pag hindi niya yan may paliwanag, hindi siya mag-attend sa hearing nitong committee na ito na Good Government and Public Accountability, tuloy ang plunder. Saan ipupunta yan? Sa OSG. Di ba? With the threshold for plunder at 50 million, kung nakapag-plunder ka daw ng 50 million, naglustay ka ng 50 million, nagnakaw ka ng 50 million, pasok sa banga ang kasong plunder. The 112.5 million in question significantly surpasses that limit. During the October 17 hearing, Gonzales directed a series of pointed questions to DepEd Secretary for Finance. Tinanong-tanong daw yung DepEd Secretary Finance na si Annalyn Sibilia regarding the disbursement of the confidential funds and Paharda's role, yung nag-encash, in encashing them. Sibilia confirmed, pinatotohanan daw ni Undersecretary for Finance Sibilia na ang mga ang mga cheque were issued and encashed by Paharda in accordance with the standard procedures for cash advances involving confidential funds. Kasi magkano ang confidential ni Sara Pusit? 125 o 150 million during that time. Sibilia explained that her role, as Undersecretary for Finance was limited to processing the disbursement of the funds as outlined in the joint circular governing the release of the confidential funds. Ano lang pala? Limited, ang kanyang role. Sige, save yourself na. SOS na tayo, di ba, Sibilia? However, she noted that the DepEd Finance Office had no role in overseeing how the funds were ultimately spent. Wala pong record na makikita sa accounting or budget on the utilization or liquidation. Nako, SOS. So yung kanyang departamento daw na finance, wala daw pakialam sa paano gastusin yung perang 112.5 million. Matatandaan ninyo, sa the same hearing din, nandoon si POA, si Michael POA, si abogadong POA. Lumipat yan from DepEd to OBP. Sabi niya, nung natanong siya, sino ang namamahala sa confidential fund? Sabi niya, tanging ang secretary lamang ang may desisyon o nagdesisyon saan mapupunta ang pera. Siya ang may control sa pera. Di ba, Pusit? Ay, lami-lami. Ay, nako. Gonzales, visibly concerned, noted a vital issue with the documentation of the transaction. May mga transaction na dala-dala sila, pinakita doon. Ano ang sabi? Ang cheque na ito ay may corresponding disbursement voucher. Tama? So, paano ho siya na-encash ni Mr. Paharda? Ayaw! May corresponding disbursement voucher pala. Oo, dapat na may kasama. Sibilia confirmed that the checks were encashed at Land Bank. Ayun, bangko po ng gobyerno yan. And that Mr. Paharda
was responsible for transporting the funds. Ang tanong dito, magkano ang SOP ni Fajardo? Baka meron, no? Eh kung sabi niya, sa akin dyan, ng 10%. 3.75 million? Isang bedroom na yan. Oo, isang bedroom na yan. Ng kondo. Oo, di ba? Gonzales pointed out discrepancies in the documentation, noting that the disbursement vouchers for the funds were labeled as maintenance and other operating expenses rather than confidential funds. Tingnan ninyo, ha? Nagets ninyo? Ibig sabihin, nagrikititos na naman ang DepEd para lang ma-encash yung pera. Oh, sabi imbis na confidential funds daw yung mga disbursement vouchers, ang ginawa daw MOOE, miscellaneous and other operating expenses. Yun yung sinisisi ng mga minions ni Pusit na ginagamit daw na speaker. MOOE. Gamit daw yan sa corruption. Pero pala sila ang gumagamit ng babaliktad na naman. Oo. Tuwiran talaga, nakalagay sa disbursement voucher, labeled as MOOE. Confidential funds pala. Alako, sinungaling talaga. Kaya sabi nung isa dyan, ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Tignan nyo si Pusit, nahuli pa siya, di ba? Yung ginamit nilang certification para daw mai-release yung 15 million na pondo para sa AFP Youth Leadership Summit. Nang hingi sila ng certification, binigyan naman sila. So ginamit nila daw po yon. Gumastos daw sila ng 15 million. Para daw sa yung mga tipster. Yung pala, sabi nung general doon sa isa sa mga yon, sa YLS, ay wala po kaming natanggap na 15 million. Bagkos kami pa po ang gumastos doon sa Youth Leadership Summit na yan. At yung mga umatimpong iba doon, 40 doon, ay inisponsoran ng kanilang respective local government unit. So wala po silang natanggap na 15 million. O di ba the same na the same? Manggagamit ang Pusit. Marunong gumamit ng rikititos. Para lang siyang nagpo-forgery. Tama, mali. Gamitin mo to para dito. Gamitin mo to para dito. Akala mo hindi siya mahuhuli. Huling-huli. Ano pa ang sabi ni Dong Gonzales? He argued, raises serious concerns about how the funds were categorized and whether they were used for their intended purposes. Yun na lang example sa YLS yung Youth Leadership Summit ng AFP diba? Huling-huling sinungaling. Huling-huli ko ikaw. Hindi makasigaw. He emphasized that such mislabeling could indicate a lack of transparency and potential misuse of the public funds allocated for sensitive programs. Fajardo, the official who encashed the checks, were not present at the hearing, but he has been subpoenaed to testify in the next session. His testimony is expected to provide crucial details about how the funds were handled after being withdrawn from the Land Bank of the Philippines. Ito pa, heavy baggage, sabi dito sa, ang habang report naman ito, mga kababayan, talagang juicy ito. Magsawa kayo dito ng katarantaduhan ni Pusit na sa takbuhin tuwing may sakuna sa ating bayan na hindi taga Davao. Pag hindi taga Davao, si Pusit sabi niya, Dancing Queen. Tapos pa-eras-eras tour lang tayo, pa-eras-eras tour lang. Sabi dito, Gonzales also questioned the logistics of handling such large sum of money. And noted that Fajardo would have to physically transport 37.5 million in cash on 3 separate occasions. Mabigat-bigat po ito. Gonzales remarked as he pointed how Fajardo have to carry the money to the DepEd offices which do not have an elevator. Siyempre, hindi naman siya nagbuhat niyan, Mr. Gonzales. May mga tauhan yan, heavily armed yan,
Sibilia reiterated that the DepEd followed the required process for the disbursement of confidential funds but emphasized that it offers no visibility over... Oo, talagang iginigit ni Sibilia. Wala po kaming kinalaman paano nila ginastos o ginamit yung pera. Oo. Sabi niya, for the confidential funds, talagang sumusunod kami sa joint circular. Pero kami po sa finance hindi kasama sa utilization. Alam na namin yan. Patay tayo dito, no? Ito pa, sabi dito, the confidential funds in question were part of the 150 million allocated to the DepEd. 150 pala no? This was the first time such funds were included in the DepEd budget and raised question about how a non-security focused agency like DepEd was handling such sensitive resources. Si Duterte, alam nyo na, lami-lami yan sa confidential funds. Lalo na nung time niya as mayor, nung panahon ang tatay niyang gago. Total confidential funds niya from 2016 to 2022 nung siya ang mayor ng Davao City, 2.6 billion pesos. Billion. Yung last 3 niya, 2019, tama ba? No, 2019, last 4, 2019 to 2022, tumataging-ding na 460 million ang confidential niya, funds niya every year. Diba? Sabi dito, kung hindi may paliwanag ang paggamit ng 112.5 million, we may have no choice but to consider recommending the filing of a plunder case, sabi ni Dong Gonzales. Ayun, patay tayo dito. No, yari ka. Kasuhan na yan. Hindi na sasagot yan eh. Hindi naman aaten yan dahil nga pusit yan. Pusit. Magmamaktol pa yan. Ayaw na ayaw niyang maki-question. So, ibig sabihin, ayaw niya ng accountability. Ayaw niya ng responsibility. Ayaw niya ng transparency. Ayaw niya lahat kasi hindi niya gusto. Kasi ang kanyang motto, lahat ng gusto ko ay susundin ninyo. Ayun po yun. No? Kaya ganyan. Kung ako kay Dong Gonzales, no, diyan sa committee ninyo na good government and public accountability, just do it now. Hindi nila may papaliwanag yan. Lalo na si Paharda, baka nga si Paharda mag-Harry Roque na lang yan o bantag eh. Pero yung 37, matatanong siya, paano niyo po nabuhat yon? Ay, hindi po ako nagbuhat, may bodyguard. Magpakatotoo ka na, Paharda. O magkano po sa inyo diyan? 10%? Ay, hindi po, 15%. Every time na i-cash mo yung 37.5, may 15% ka? Opo, di ang laki, di ba? Nako siya ng 45%. Wow! Di ba? Grabe mga kababayan, ang tibay mo. So 15%, 3.7, kalahati ng 3.7, 1.6 o si meron siyang 5 million. Di ba? Ang tibay. Ay, nako. May nakuha ka? Tatanong lang po, di ba? Now, punta naman tayo dito. Isa pa. Uulanin talaga si Pusit. Uulanin siya. Kasi nga, ang yabang, ang kapal ng mukha niya. Hindi marunong magpresidente ang nakaupo ngayon. Ano pa lang dapat gawin? Dapat gamit ka palagi ng MOOE. Tapos, kailangan meron kang trusted aid na mag-e-encash ng mga tseke. At ako na ang bahala sa kwarta, ha? Kumuha ka lang ng porsyento mo. Bumili kayo ng maraming lalagyan ng pera at lahat nung pwede nating susuhulan. Ganyan maging presidente. Oo. Basta pag nag-report sa COA, laging MOOE. Ayan. Hindi nyo pera to, pera ko na to. Sabi niya, ganun pala. Ngayon, gago. Sige. Ito naman po, sa politiko. Sabi ni Castro na to, aside doon sa 112.5, no, pinaiimbestigahan pa yung mga pinamigay nilang pera, no, na isiniwalat ng dalawang dating mga nagtatrabaho sa Department of Education nung time niya. Ang sabi diyan, deeply troubling. Castro seeks probe on alleged DepEd cash gifts from Sara Duterte. Ayan, patay tayo kasi siniwalat po eh. No, sino bang mga nagsiwalat na ito? Ito po.
The allegation of cash gifts and misuse of funds at DepEd are deeply troubling and demand a thorough investigation. It is crucial to uphold integrity and transparency in an education system which is fundamental to the development of our youth. During separate hearings of the House Committee on Good Government and Public Accountability, former Education Secretary Gloria Mercado, ito yung nauna, and DepEd Director, former Bids and Awards Committee Chair Resty Uisas, admitted receiving envelopes containing purportedly from Duterte. Yung kay Mercado, siyam na tagpi 50 million. 50,000, sorry naman, 50,000. Yung kay Mr. Resty Uisas ay 12 to 15,000 di umano sa 4 na envelope. Ayan. The revelation by DepEd officials about receiving cash envelopes from high-ranking officials are alarming. Such practices, if true, constitute a serious breach of public trust and must be addressed with utmost urgency. Sabi pa ni Castro, the alleged corruption further undermines the quality of education that Filipino students deserve. Oh, ayan. Diba? Nakakahiya si Pusit. Alam ba ni Pusit yan? Alam ko, ang nagbigay dyan yung paharday. No? Oh. Ngayon, pag ito hindi maipaliwanag ni Pusit yung ginawa niyang kagaguhan dyan, no? Yung mga disallowance na pinababalik sa kanya, 73.2, 12.5 billion sa OBP ba yun o sa DepEd, no? Eto na. Plunder. May pagkakakulong po yan. Ang tanong dyan, meron bang immunity ang inyong Vice President? O, sabi natin dun sa ating LS kanina, using the impact leadership na kanilang mga quote card, ang sabi po dyan, sabi ng mga legal experts, wala pong immunity sa mga lawsuit ang Vice Presidente. Wala po. Wala as in nada, zero, zilch. Wala. No? Kaya dapat tuloy-tuloy lang yan. Ang sabi ni Pusit, Sabi ni Pusit, di ba, nung sa kanyang Drag Me to Hell press con, pag hindi nyo tigilan ang pag-atake sa akin, huhukayin ko ang tatay ninyo at itapong ko siya sa West Philippine Sea. O ngayon, tanongin mo sarili mo, Marcos bang umaatake sa'yo? Bakit mo dinama yung dating presidente Marcos Sr. namin? Marcos ba ang patuloy na umaatake sa'yo? Wala kang ang maipakitang pruweba eh. O, di ba? Subukan mo. Sige. Hukayin mo na. Subukan mo na. Go. Oo. Tignan natin kung saan ka mailalagay. Baka ikaw ang ilagay doon sa West Philippine Sea. Oo, hubot-hubarang ka doon. Ibilad ka sa gitna ng West Philippine Sea. Gawin kang kapitan ng mga talaba. Oo. O, di ba? Tingnan mo, matapang ka, di ba? O, may isang salita ka, ba't di mo gawin yan? O, sige. O, kaya sabi mo, gusto mo, tigpasin mo yung ulo ng Pangulo at yung iba pa niyang kasamahan, gawin mo. Oo. Huwag ka na magbaliw-baliwan. Oo. Huwag ka na magpa-neurotest. Lahat nung sinabi mo doon, gawin mo. O, di ba? Sabi mo, mas magaling ka eh. Kasi sabi mo, hindi magaling ang presidenteng ito. Hindi marunong maging presidente eh. Tapos gawa-gawa ka pa ng kwento tungkol sa relo eh. Wala pa lang katotohanan yun eh. O, di ba? Para kang bata. Oo, chismosang pala. O. Pero ang number 1 na gusto natin ipagawa sa kanya, hukayin mo na. Oo, para magkaalaman. Malamang ikaw ang mabibilad sa West Philippine Sea. Gagawin kang kapitan ng mga talangka doon, ng mga alimango. Siguro tuwang-tuwa sila kasi oo, ang taba mo eh. Malusog eh. Di ba? O, kayo po mga kababayan, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.